Kinabukasan ay muling pinuntahan ni Sheila si Elena bitbit ang isang balot ng pandesal. Nakailang pindot ata siya ng doorbell pero walang sino man ang nagbukas ng pinto. Paalis na dapat si Sheila nang mapalingon sa bandang bintana sa itaas. Kinilabutan siya nang may makitang mga mata na nakatitig sa kanya. "Sheila, napadalaw ka. Pasensya ka na, nasa banyo kasi ako. Kanina ka pa ba dito?" Bakas sa mukha ni Sheila ang labis na pagkagulat nang makita si Elena sa may gate. Muli siyang napatingin sa mga mata sa bintana pero wala na ito roon. Maaaring guni-guni lang niya ang lahat ng ito pero malinaw pa sa sikat ng araw ang pares ng matang kanyang nakita. "Elena, may iba ka bang kasama dito?" Napakunot naman ang noo si Elena sa tanong ng kanyang bisita. "Wala, ako lang. Bakit?" "Wala naman, natanong ko lang. Ito nga pala, pandesal. Masarap yan habang mainit pa." Pinapasok ni Elena si Sheila sa loob ng kanyang bahay. Naupo ito sa may sala habang nagtitimpla ng kape si Elena. Normal naman ang loob ng bahay nito, bukod sa makakapal na kortina na natatakpan ng pagpasok ng liwanag ng araw. Napukaw ang kanyang paningin sa isang altar na may ribultong walang mukha. Isang nakasusulasok na amoy ang kanyang nalanghap. Papunta na sana siya sa hagdan nang halos atakihin siya sa nerbiyos nang makita si Elena sa kanyang likuran. "Saan ka pupunta, Sheila?" Malumanay pero seryosong tanong nito. Napalunok naman si Sheila at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Grabe ka, Elena. Ginulat mo naman ako. Nasi-CR kasi ako." "Ganun ba? Hindi dyan ang papuntang banyo. Halika, sasamahan kita." Malamig na paanyaya ni Elena na halos hindi inaalis ang tingin sa kanya. Sa loob ng banyo ay nasapo ni Sheila ang kanyang ulo. Nakakahiya at nahuli siya ni Elena. Pero ano nga kaya yung masangsang na amoy sa bandang itaas? "Sheila, okay ka lang ba?" tanong ni Elena. Kahit nagdududa ay nanatili pa rin si Sheila at nakipagkwentuhan kay Elena. Umaasa ito na may malalamang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng kanyang kaharap. Makalipas ang ilan pang minuto ay nagpaalam na rin si Sheila. "Maraming salamat sa pandesal. Pasensya ka na, hindi ako nakapagluto. Hindi ko kasi alam na darating ka." "Wala yun, Elena. O siya, mauna na muna ako." Patuloy na nagmasid at inobserbahan ni Sheila ang kapitbahay nitong si Elena. Sa pakiramdam niya ay may dinatagong lihim ang bago niyang kapitbahay. Isang gabi ay naalimpungatan si Sheila kaya bumangon ito saka nagtungo sa kusina. Napansin niya si Elena suot ang kanyang balabal na lumabas ng bahay. Napatingin ito sa orasan. 12:30. "Aba, hating gabi na. Saan naman kaya papunta ang babaeng yun?" tanong ni Sheila sa kanyang sarili. Inilapag niya ang baso saka dali-daling lumabas.
Nasa na kaya yung babaeng yun? Naglakad-lakad pa ng kaunti si Sheila pero hindi na niya naabutan si Elena. Pasasaan man, malalaman ko rin ang sikreto mo, Elena. Wika ni Sheila saka ito muling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Lingid sa kanyang kaalaman ay nag-anyong aswang na si Elena at kanina pa siya pinagmamasdan mula sa itaas ng sarili niyang pamamahay. Kinabukasan ay nagkita-kita ang ilang kababaihan sa palengke. May pwesto kasi doon si Minda na pinamamahalaan ng ate niya. Oh, tinanghali ka ata ngayon, Sheila. Alam mo naman tuwing Miyerkules ay araw ng pamimili natin. Paninita ni Minda. Oo nga, napuyat kasi ako kagabi. Bakit ka naman mapupuyat? Wala ka namang asawa. Pangaasar ni Minda na dahilan upang magtawanan ang ilan sa mga nandoon. Sige lang, pagtawanan niyo lang ako. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong nakita ko. Nakairap na wika ni Sheila. Ito naman, hindi na mabiro. Ano ba yun? May bagong chismis ba? Sige na nga. Yung bagong lipat sa tapat, si Elena. Nakita ko kagabi, lumabas ng bahay nila. Yun na yun? Ano naman? Malay mo may bibilhin lang. May binili sa hating gabi? Saka ito pa, nung pumunta ako sa bahay nila, may naamoy akong talaga namang nakakasuka sa loob. Nanlaki naman ang kanilang mga mata sa sinabi ni Sheila. Nakaramdam din ng takot ang isa nilang kasama, lalo na nang makita kung sino ang nasa likod ni Sheila. Oh, bakit bigla kayo natahimik dyan? Nagtatakang tanong ni Sheila. Napalingon ito sa likod nang mapansin niya kung saan nakatingin ang kanina lang kanyang mga kausap. Halos namutla siya sa kanyang nakita. Hello, Sheila. Araw niyo pala ng pamamalengke ngayon. Close talaga kayo magkakapit-bahay, ano? Nakakatuwa naman. Oo. Pasensya ka na at hindi pala kita nasabihan. Tuwing Miyerkules kami namamalengke dito. Kung hindi ka busy, pwede ka rin sumama. Labas sa ilong na paanyaya ni Sheila. Ngiti lamang ang itinugon ni Elena. Lumipas pa ang ilang araw ay patuloy na minamatyaga ni Sheila si Elena. Patuloy din siyang nagpapakalat ng mga chismis tungkol sa kanya. Hay nako, siguro mangkukulam ang babaeng yan. Hindi man lang lumalabas ng bahay sa umaga. Napakadilim pa sa loob ng bahay niya. Basta, may madilim na sikretong tinatago si Elena. Hindi kaya aswang yan, Sheila? Di ba takot sa liwanag ang mga aswang? Ewan ko, pwede. Pero dapat malaman ito nila Kap para ma-check ang loob ng bahay ni Elena. Aba, mahirap na. Nasa panganib ang buhay nating lahat. Pagkatapos noon ay nagsadya sila Sheila sa barangay hall. Agad nilang ipinarating ang kanilang suspetsa. Nangako naman ang kapitan na magpapadala ng mga tanod para ma-check ang bahay ni Elena. Isang kapitbahay naman ang nagsumbong kay Elena ukol sa pinaplano nila Sheila. Bumibili ito ng itlog nang marinig ang usapan ng dalawa. Dahil sa inaakalang inosente si Elena, ay nagtungo ito sa bahay ng dalaga saka sinabi ang kanyang narinig. Ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating na nga ang mga barangay tanod na ipinadala ni Kapitan. Nakangiti itong pinagbuksan ni Elena. Wari ba'y inaantay sila nito? Matapos lamang ang ilang minuto ay lumabas na ang mga ito at humingi ng paumanhin kay Elena. Nagtaka naman si Sheila habang nakamasid mula sa kanyang bintana.
Muntikan na siyang malaglag sa silya nang mabaling sa kanya ang mga tingin ni Elena. Agad niyang hinawi ang kurtina saka nagtungo sa kusina. Nakita kaya ako ni Elena? Bakit parang nagtatawanan pa yung mga tanod? Wala ba silang nakita? Kinagabihan ay may kung anong malakas na kalabog na narinig si Sheila sa kanyang bubong. Dali-dali niyang kinuha ang kutsilyo sa kusina saka nakiramdam. Maririnig ang malakas na ihip ng hangin mula sa labas. Muli siyang tumingin sa orasan. Pasado 12:00 na. Nagpunta siya sa sala upang sumilip sa bintana nang isa na namang kalabog ang dumagundong sa may kusina. Sa kanyang takot ay butas ang kanyang kahoy na pintuan. Animoy sinuntok ito o sinipa para magiba. Patuloy ang kaluskos sa kanyang bubungan habang nananalangin si Sheila, nagising pa si Minda. Parang may naglalakad na parit-parito sa kanyang bubungan. Sa wakas ay sumagot na rin si Minda. Sheila, anong oras na? Bakit ka napatawag? Minda, tulungan mo ako. May gustong pumatay sa akin. Binutas yung pinto ko sa kusina. Ha? Hala, ipapasundo kita sa asawa ko. Lumabas ka na ng bahay niyo. Agad namang tumalima si Sheila. Maya-maya lang ay dumating na ang asawa ni Minda at nagtungo sila sa bahay nito. Ikinuwento niya ang nangyari sa kapitbahay. Sino naman kaya ang may gawa niyan sa'yo, Sheila? Hindi ko rin alam, Minda. Wala naman ako nakakaaway. Napakabait kong tao. Hanggang sa pumasok sa isip niya si Elena. Hindi kaya si Elena ang may gawa ng Minda? Ha? Di ba wala namang nakitang kahit ano yung mga tanod sa bahay niya? Saka ganun ba siya kalakas? May sa demonyo ata yung babaeng yun, Minda. Pupusta ako, mangkukulam yan. Kunwari maamot maganda, pero nagtatago ang pangit at nabubulok ng itsura. Matapos mapuntahan ng mga pulis at maipablotter ang nangyari, nagpagawa na ng mas matibay na pinto si Sheila. Nilagyan niya rin ng mga double lock ang ibang pinto. Nasa labas ang babaeng kanyang pinaghihinalaan, ang may sa demonyong si Elena. May dala itong basket ng prutas at nakangiting nag-aantay mapagbuksan. Sheila, okay ka lang ba? Nabalitaan ko yung nangyari. Nakikiramay ako. Nakikiramay? Nagpantig ang tenga ni Sheila sa kanyang narinig. Ay, sorry. Akala ko kasi may namatay. Nagkamali ata ako ng rinig. Hindi na napigilan ni Sheila ang kanyang sarili. Kunyari ka pa. Ikaw ang may gawa nun. Ikaw yung gustong pumatay sa akin, Elena. Elena ang mangkukulam. Napansin ni Elena ang mga tsismosang nakikinig sa kanilang dalawa. Ngumiti lamang ito saka nagwika. Ikinalulungkot ko kung ayan ang iniisip mo. Wala akong tinatago, Sheila. Baka ikaw meron. O sige na, mukhang kailangan mo pong magpahinga. Maiwan na kita. Hindi naman pinalampas ang pangyayaring iyon ni Sheila. Sa clubhouse ay tinipon niya ang mga mamamayan sa lugar na iyon. Sinabi niya na isang mangkukulam si Sheila at may nakita siyang mga rebultong itim at mga kagamitan sa pangbabarang sa bahay nito. Talaga? Bakit ngayon ka lang nagsalita, Sheila? Tinakot ako ni Elena. Nung makita ko yung nasa loob ng kwarto, nagalit siya at sinabing ako ang isusunod niya kung may ibang makakaalam. Kailangan natin kumilos. Nasa panganib ang buhay nating lahat.
Muli na namang nagtagumpay si Sheila at nagkaisa ang mga taong bayan na sugurin si Elena. Nagsama-sama ang mga ito at pilit na pinapalabas ang dalaga. Matapang ka, Sheila, pero hindi mo ko kaya. Lumabas si Elena at hinarap ang galit na taong bayan. May problema po ba? Ikaw ang salot dito, Elena. Simula nang dumating ka, may mga namamatay na alagang hayop, nagkakasakit tapos mga nanakawan. Tama si Sheila, isa ka mangkukulam. Ako? Makukulam? Sinabi sa amin ni Sheila kung anong nasa kwarto mo at ang ginawa mong pananakot sa kanya. Isang malutong na halakhak ang pinakawala ni Elena na siyang ipinagtaka ng mga tao. Inanyayahan niya ang mga ito na halughugin ang kanyang buong bahay. Matalim ang mga tingin na ipinukol ni Elena kay Sheila. Mas lalong tumitindi ang pagnanais nitong tapusin na ang babaeng may baluktot na dila. Binalot ng hiya ang mga tao at paulit-ulit na humingi ng paumanhin kay Elena. Matapos ang insidenteng iyon ay hindi lumabas si Sheila dahil na rin sa natamong kahihiyan. Isang sasakyan ang pumarada sa harap nila Sheila. Hindi naman niya inaasahan ang kanyang bisita. Si Agnes. Agnes? Hello Sheila, long time no see. Napadaan kasi ako malapit dito, kaya naisipan kong dalawin ka. Pwede ba tayo mag-usap? Sige, tuloy, pasok ka. Anong gusto mo, kape or juice? Tamang-tama, andito ko para magbenta nitong kape. Mas lalo kang gaganda, Sheila. Saka, nakakapagpabata daw to. Eto oh, sa'yo na yan isang box sample. Kapag nagustuhan mo, saka ka na umorder. Timplahan mo na, tig-isa tayo, bilis. Excited naman nagtungo sa kusina si Sheila, saka tinimpla yung kape. Tapos ay naghiwa ito ng cake para kay Agnes. Kunwari ay hindi sinasadyang nabitawan ni Agnes yung platito, kaya nabasag ito at natapon. Ay, sorry Sheila, nadulas sa kamay ko. Ako na, saan ba yung basahan nyo? Huwag na, ako nang bahala. Kukuha na lang ako ng palibago. I'm sure isa kang plastic. Ha? Anong sinabi mo? I'm sure may isa ka pang plastic na platito para hindi mabasag kung sakaling madulas. Habang nasa kusina, ay inilabas ni Agnes ang pampatulog at mabilis na inilagay sa tasa ni Sheila. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik ito na may dalang panibagong cake. Nagkwentuhan ang dalawa hanggang nakaramdam si Sheila ng pagkahilo. Hindi siya sigurado kung sino, pero may isa pang katabi si Agnes habang tuluyan siyang nakatulog. Nang magising ay nakagapos na siya. Naroon pa rin si Agnes at katabi nito ang nakangiting si Elena. May hawak itong mahaba at matalas na patalim. Agnes, anong ibig sabihin nito? Pakawalan niyo ako, mga kapitbahay! Hindi na nasundan ang pagsigaw ni Sheila dahil nilagyan na siya ni Agnes ng duct tape sa bibig. Napakawalang ya mo, Sheila. Sinira mo ang pagsasama naming mag-asawa. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko, kaibigan kita. Tinulungan kita sa panahong kailangan mo ng tulong. Pero sadyang baluktot ang dila mo at makasarili ka. Di baling masira ang buhay ng iba basta't sikat ka.
Tumayo naman si Elena at nilapitan ang takot na si Sheila. Hinawakan ito ang buhok ng babae saka mahigpit na sinabunutan. Alam mo, magaling ka. Magaling kang magpaikot ng tao. Akala mo lahat madadala ng maamo mong muka at ugaling kunwari ay di makabasag pinggan. Nagkakamali ka. Hindi lahat ng tao mabibilog mo. Muntik mo lang ang mabisto ang munting lihim ko. Kaso, mali ka naman ang chismis na ikinalat. Hindi ako mangkukulam, Sheila. Pagmasdan mo tong maigi. Unti-unting nagbago ang itsura ni Elena. Mula sa maganda at artistahin nitong muka, ay lumabas ang nakakatakot na aswang. Inamoy-amoy niya si Sheila. Pinadampi ang matatalas na kuko sa kanyang muka, dibdib at tiyan. Huwag kang mag-alala, Sheila. Hindi ako kumakain ng basurang gaya mo. Pero sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang gabing ito. Iniabot ni Agnes ang isang lalagyang punong-puno ng lamang loob ng tao. May abdo, bituka, puso, laman, tenga, mata, baga at iba pa. Halos masok si Sheila nang maamoy niya ito. Tinanggal ni Elena ang tape saka nagwika. Subukan mong sumigaw kung gusto mong dukutin ko yung puso mo at manahimik ka na habang buhay. Ibuka mo yung bibig mo at kainin mo to. Panayang tulo ng luha sa mga mata ni Sheila. Ilang beses din siyang sumuka, ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, ay nakakatikim siya ng pananakit mula kay Elena. Ang sinabi ko, lunukin mo to, hindi ba? Nauubos na ang pasensya ko sa iyo, Sheila. Huwag mo kong sagarin. Napilitan siyang lunukin ang mga lamang loob ng tao. Sa pag-aakala niyang tapos na ang kanyang paghihirap, ay nagkakamali siya. Iniabot ni Agnes kay Elena ang isang malaking pliers, yung pangtuwid at pamutol ng alambre. Ngayon, maglalaro tayo. Ako ang dentista mo, Sheila. Ay, sa tingin ko, baluktot ang dila mo, iha. Dahil baluktot din ang mga kwentong lumalabas sa bibig mo. Pero walang problema. Maayos natin yan. Wag, maawa kayo. Parang awa niyo na. Lahat gagawin ko. Huwag niyo lang akong patayin. Nagkamali ka ng binangga, Sheila. Ang mga katulad ko ay hindi marunong maawa. Gamit ang pliers ay inipit ni Elena ang dila ni Sheila saka ito inikot-ikot. Sa bawat hiyaw ng sakit na nadarama ni Sheila ay siya namang pag-ikot at pag-ipit na ginagawa ni Elena. Matapos nito ay kinagat ni Elena ang kanang kamay ni Sheila hanggang sa maputol. Siguro naman magtatanda ka na, Sheila. Matuto kang mamuhay ng tuwid. Hindi ka aangat kung may tinatapakan kang iba. Lalo na't alam mo na nagawa-gawa mo lang ang kwento mo at chismis. Wika ni Agnes. Hinawakan ni Elena ang panga ni Sheila. Subukan mong magsumbong, sisiguraduhin kong hindi lang yan ang aabutin mo. Baka sa pagkakataong iyon ay kumain na ako ng basura. Wala nang nagawa si Sheila kung hindi ang umiyak. Habang binubuhusan ng gaas ng dalawa ang kanyang buong bahay.
Isinasakay ang hinang-hinang si Sheila habang lumapit naman sa kumpulan ng mga tao si Elena. Niyakap nito si Sheila at nagtanong, "Sheila, anong nangyari? Sinong gumawa sa iyo nito?" Isang luha na lang ang naitugon ni Sheila bago siya itinakbo sa ospital. Nakaligtas si Sheila at ibinigay ni Elena kay Sheila ang kanyang bahay. Dahil sa trauma sa sinapit, hindi na muling nagsalita pa si Sheila at nag-aral na lang ng sign language sa pakikipag-usap. Hanggang sa muli nating pagkikita, Sheila. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Mananatili akong nakamatsyag sa'yo. Mag-iingat ka. Wika ni Elena bago ito sumakay sa isang black na Ford Expedition. Maraming salamat po sa mga nakinig ng storyang ito. Kung ito ay inyong first time, pakinggan niyo po muna ang part 1 ng Baluktot na Dila para po makarelate po kayo sa takbo ng storya. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito. Magkita-kita po tayo sa next video and sa Goonie Mention. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell on para updated ka sa bawat storya. Muli on behalf of Mysterio, marami pong salamat and God bless you all.